paggamit ng pera ng bayan ang kailangang punan ng batas. At para po sa kaalaman ng lahat, ang ating pong request sa PSA or sa Philippine Statistics Authority ukol sa pangalang Mary Grace Piatos ay ating pong na-receive ang kanilang tugon dito nung dated November 25, 2024 at dito sinasabi nila na base sa kanilang record ay walang ipinanganak na Mary Grace Piatos ang pangalan. Alinsunod dito, tayo po ay sumulat upang isumite ang 677 pang pangalan na nakalagay sa acknowledgement receipt ng DepEd kung saan tayo po ay binigyan ng tugon ng Philippine Statistics Office dated December 8, 2024 at dito kanila pong sinasabi na out of 677 individuals, 405 ay walang birth certificate o walang record sa birth certificate o pwede nating sabihin na non-existent. So, nandito po ang record. Muli, maraming salamat sa inyong oras at sama-sama tayong magsikap para sa mas mabubuting batas para sa bayan. I will now turn over the floor to my colleagues who have expressed interest in making a presentation to the public. Your Honor, may I please be recognized for Yes, Comsec, you're recognized. Thank you. May I please recognize Honorable Raul Daniel A. Manuel from Kabataan Party List, Honorable Amparo Maria J. Zamora from the 2nd District of Taguig, and Senior Vice Chairperson Honorable Benvenido M. Abante Jr. from the 6th District of Manila. Thank you, Your Honor. Thank you. I believe we'll begin with Congressman Acop. Congressman Acop, you're recognized. Yes. Thank you very much, Mr. Chair. Magandang umaga po sa atin lahat. Sa mga kapwa ko miyembro ng Committee on Good Government and Public Accountability at saka sa publiko na nakasubaybay sa ating mga hearings. Isa po sa pinagmulan ng legislative inquiry na ito ay ang privilege speech ni Honorable Rolando Valeriano noong ika-3 ng September 2024 delivered before the plenary session of the House of Representatives. Simple lang po ang pinaghuhugutan ng privilege speech na ito. Transparency and accountability on the expenditure of public funds. Sa pamamagitan ng mga hearings ng ating committee ay ating ginampanan ang tungkulin na alamin ang mga kakulangan sa ating batas at busisiin ang paggastos ng mga nakaraang ipinagkatiwalaang pondo ng bayan upang masigurado ang transparency at accountability ng ating pamunuan. Ulitin ko po yung sinabi ni Honorable Roland Valeriano. Tungkulin natin dito sa Kongreso na busisiin ang panukalang budget ng ehekutibo at ang paggastos ng mga nakaraang pinagkatiwalaang pondo ng bayan. Hindi pera ng pangalawang Pangulo. Ang Office of the Vice President budget para sa taong 2022, 2023, 2024 at 2025. Pondo ng bayan yan. Kaya mayroong budget hearings ay para malaman ng madlang people kung paano ginagastos ng mga opisina ng gobyerno ang pondo ng bayan na pinagkatiwala sa kanila. Ito po ay ayon kay Honorable Roland Valeriano. Nagsimula nga po ang hearings natin sa pagbusisi sa paggamit ng mga nakaraang budget ng mga opisinang pinamumunuan ng Office of the Vice President. Ang pinakamalaking parte ng pondo sa socio-economic program
na umaabot ng humigit kumulang 2.2 billion pesos for 2023 at 1.75 billion for fiscal year 2024, pero hindi po malinaw ang mga benepisaryo. Ayon po sa Office of the Vice President, ang mga components ng programang ito ay ang mga sumusunod: libreng sakay, pagbabago campaign, OVP food trucks, livelihood programs like Magnegosyo Taday and Peace 911, medical assistance, burial assistance, and public assistance. May listahan silang binibigay sa COA ukol sa mga benepisaryo ng mga programang ito. Pero kapansin-pansin po sa mga accomplishment reports o ARs na sinubmit nila para sa confidential funds na may tila hiwalay pa na pamimigay ng medical and food aid na kinukuha raw sa confidential funds. Halimbawa, noong February 6 to March 29, 2023, halagang 42 million in medical and food aid was given using confidential funds, while another 40 million noong April 25 to June 30, 2023 ang pinamigay kuno gamit ang confidential funds na hindi dumadaan sa regular na proseso ng procurement at aid distribution. Kinalaunan, ating natuklasan ang nakababahalang paglustay ng confidential funds ng Office of the Vice President at pati na rin ang Department of Education. Nakita natin na nababalot ng secrecy and lack of transparency ang paghawak ng Office of the Vice President at ng Department of Education noong sekretarya pa nito si Vice President Sara Duterte. Ang confidential funds na inilagak sa kanila noong taong 2022 at 2023 for OVP at 2023 for Department of Education. May mga resource persons tayo noon na hindi sumisipot o sinasabing wala silang personal involvement o participation. Mayroon ding ayaw naman mag-take ng oath upang magsasabi ng pawang katotohanan lamang sa komite na ito. Hindi exaggeration na sabihin na tayo ay dumaan sa butas ng karayom at napakadaming roadblocks para umabot tayo sa puntong ito. Ngunit unti-unti sa pamamagitan ng ating masusi at porsigidong pagtatanong at sa paghahanap ng mga facts at ebidensya ay ating natanggal ang secrecy na nagkukubli at nagtatago sa katotohanan sa kung ano ba talaga ang nangyari at kung saan o kanino napunta ang pondo ng bayan. Ito po ang money trail ng confidential funds ng OVP at DepEd based on the testimonies of Special Disbursing Officers Madam Gina F. Acosta ng OVP at ni Ginoong Edward Fajarda ng DepEd. The money trail of the confidential funds for both agencies looked exactly the same. First, after finishing all internal financial processes and documentations and securing all required signatories in the disbursement vouchers, including Vice President Sara Duterte herself, the SDOs received the land bank checks representing the confidential funds for each quarter. Malalaking halaga po ang mga ito. Sa OVP pa lang, nakakuha sila ng 125 million bawat quarter simula noong 4th quarter of 2022 hanggang 3rd quarter of 2023. Sa DepEd naman, 37.5 million kada quarter for 3 quarters or a total of 112.5 million. Sumatotal, 612.5 million po lahat. The SDOs themselves are the payees in these quarterly checks. The next step was for the SDOs to encash the confidential funds checks.
Sabi po ni SDO Edward Farda, pinaingkas po niya ang bawat isa nung tatlong 37.5 million checks sa Land Bank Dex branch, cold cash. Nilalagay sa 2 duffel bags at isang backpack ang cash. May kasama raw siya noong 3 beses na yon, nakilala niya lamang bilang Alan. Matapos mag-encash,